Good morning once again mga kapatid. Muli po tayong nagbabalik sa ating pag-aaral sa chapter 2 po ng Aklat ng Exodus. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo. Nagpupulit, nagpapasalamat sa panibagong araw, Panginoon, na puno ng pag-asa. Salamat Lord sa mga biyaya at sa mga karunungang ipinagkakaloob niyo po sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, na maunawa ng iyong mga salita. Sa iyo, Panginoon, patuloy na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa chapter 2 na po tayo ng Exodus. Sabi po sa verse 1, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi. Ayan. So, natatandaan po natin yung mga anak ni Chico. Paano po? Mula kay Ruben, sumunod si Simeon, at pangatlo si Levi. So, sa verse 20 po ng chapter 6 ng Exodus, dyan po pinangalanan yung magulang po ni Levi, si Amram and Jochebed, no? Sabi po sa verse 2 na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong ipinago ng ina. Ang bata po ay ipinanganak sa isang malupit na mundo. Yan. Siya ay pinanganak na isang dayuhan sa isang makapangyarihang nasyon, kung saan ipinanganak sila na meron na silang death sentence. Yan. Subalit, sa kabila ng mga pangyayaring ito, merong espesyal na bagay sa batang ito na tinawag natin sa pangalang Moses. Sapagkat meron siyang mga magulang na may matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Si Moses po ay hindi ipinanganak na panganay sapagkat meron siyang kuya na ang pangalan ay Aaron at ate na pinangalan ng Miriam. Muli ay siya ipinanganak na buhat sa lipi ni Levi. Ano po? So, lagi natin tatandaan yan kasi yan ay napakagandang simula ng ating pag-aaral. Sinasabi din po dyan sa verse 2 na itinago ng ina ang batang ito. At masasabi po natin na hindi po ito ginawa ng magulang ni Moses dahil sa kanilang natural na pagiging magulang, kundi ginawa po nila ito dahil sa pananampalataya. O sige, basahin po natin ang Hebreo chapter 11 verse 23. Sinasabi po dito, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. So, napakahalaga po ng pananampalataya para magawa natin yung mga bagay na nakakatakot gawin or imposibleng gawin. Diba po? So, kaya nga sinasabi din talaga ng Bible, if you have faith, even as small like mustard seed, diba? Sabi doon, you can move mountain. Yan. So, talagang faith can move mountain. Ano ba yung mountain na yan? Problema, karamdaman, sa ano man yan, no? Ano maklaseng problema yan? Sa pamagitan po ng pananampalataya, malalampasan po natin. Sabi po sa verse 3, nang hindi na niya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan kung ano ang mangyayari.
Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang ginawa ng nanay ay eksakto sa kung anong utos ng hari. Anong paraon? Sabi ng paraon, itapon, no? Tapon sa tubig ang mga batang lalaki na ipapanganak ng mga Hebrea. Yan ang utos ng hari. Subalit, ginawa niya ito ng may pag-iingat, no? At may karunungan kung saan ay inilagay niya po yung bata sa basket at nilagay niya ito ng bagay na hindi mapapasukan ng tubig. Naaalala niyo ba yung ating pag-aaral sa story ni Noah kung saan meron din siyang ipinahid doon sa ark na kung saan ay way ito para hindi pasukin ng tubig yung ark. Hindi po, ginamit din po yun ng nanay ni Moses. At dito po makikita natin yung pananampalataya ng nanay ni Moses ay paglalagay sa kanyang anak sa tubig sa loob ng basket. I'm sure hindi lang yun basta yung nilagay ng nanay ni Moses kasi nga kasama ng ate niya na nagsusubaybay nandun yung pananampalataya niya na iingatan ito ng ating Panginoon. Kaya naman po mahalaga talaga, like what I've said before, napakahalaga ng pananampalataya sa lahat ng ating hakbangin bilang isang mananampalataya. Dito papansin po natin, alam ng anak ng paraon na yung baby na nakuha niya ay anak ng Hebrea. Hindi naman talaga lingid sa kalaman ng anak ng paraon na ipinag-uutos ng kanyang ama na patayin ng mga baby, ng mga Hebreo or ng mga Hebrea. Pero sa halip po na kamuhian niya, yung baby ay naantig yung puso niya, na sabi kasi dito naawa siya, nahabag siya dun sa baby na umiiyak. Kaya naman sa halip na ito ay ipapatay or itapon, ito po ay kanyang kinukop. At dito po talaga mag-uumpisa, kung paano gagamitin ito ng Panginoon para sa kanyang misyon. Verse 7, sabi po dito, ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae, tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuri na anak nito. Sinabi niya, ahon ko siya sa tubig, kaya Moses ang ipapangalan ko sa kanya. Dito po talaga makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon, kung saan yung dalawang pangangailangan ng both parties ay matutugunan, Una, yung pangangailangan ng pamilya ni Moses, at yung pangalawa, yung pangangailangan ng pamilya ni Moses na ma-save yung bata, ma-save si Moses. At yung paraon naman, ang kailangan niya naman is yung mag-aalaga nito. Ayan, sa paraang ito ay mahuhubog si Moses doon sa aral at pananampalataya ng mga Hebreo kasi doon siya lalaki sa kanyang nanay, hindi siya maiimputan, hindi siya matitrain doon sa katuruan ng mga Egyptians kasi ang magpapalaki sa kanya ay ang kanyang sariling ina. Ayan, di ba? Grabe si Lord. Talagang dito natin makikita yung kapangyarihan po talaga ng Panginoon, Kaya dito talaga sobrang nakaka-amaze na yung mga pangit na sitwasyon ay pwedeng mapaganda. Ayan.
Kaya yung pananampalataya po ng magulang ni Moses ay talagang ginantimpalaan ng Panginoon. Ano po, yung bang yung pagtago niya kay Moses ng 3 buwan at pagtitiwala sa Panginoon kung saan ay inilagay niya yung kanyang anak doon sa tubig. Ano po, maingat niyang inilagay yung kanyang anak doon sa tubig. Ito po ay malinaw na pagpapakita ng pananampalatayang may gawa. At sa kaparaanan din pong ito ng Panginoon, yung pagpapalaki po ng nanay ni Moses na mas kilala niya yung kanyang family, no? Yung pinangakuan ng Panginoon ng pag-iingat at kasaganaan, no? Ay talagang nakilala ni Moses sa pamamagitan po ng kanyang nanay. Yan. So dito, syempre si Moses ay adopted son ng Parao's daughter, no? Dito makikita talaga natin na from being slave, na-adapt siya to be part of royal family. Yan. At dahil siya po ay adopted son, malamang siya din po ay tagapagmana ng anak ng Paraon sa kung ano man yung meron sa kanya. Si Moses po ay lumaki ng sagana sa karunungan sa lahat ng aspeto. Sabi nga po sa Acts chapter 7 verse 22, tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at gawa. Ang Egyptian po or ang Egypt ay isa sa may pinaka mataas na level ng academic and scientific societies sa lahat po ng ancient cultures, no? Kaya naman po talagang makikita natin dito na si Moses ay walang dudang mataas yung kaalaman pagdating po sa geography, history, grammar, writing, literary, philosophy, and music. Kaya naman po, di ba, walang kaduda-duda na siya po talaga yung nag-akda ng book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy sa gabay po ng Holy Spirit. At dahil siya po ay kabilang sa royal family, naniniwala din po tayo na si Moses ay yang bilang isang prinsipe, marami siyang nararating, no? Verse 11, sabi dito, nang binata na si Moses, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Sabi po sa Acts 7 verse 23, now when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. So tinatayang siya po ay nasa 40 years old nang siya po ay dumalaw, no, sa kanyang mga kababayan. Si Moses po bilang isang adopted son, no, siya ay isang prinsipe na kung saan ay tinitrain, no, hinubog siya at tinitrain bilang isang magiging next Parao. Yan po ay matatagpuan sa book of sa Josephus, no, isa po yung aklat nila. Yan, all the while kahit na ganun pa man yung training sa kanya, aware si Moses sa kanyang pinagmulan, sa totoo niyang lahi, sa totoo niyang mga kababayan. Dahil alam natin na ang nagpalaki sa kanya ay ang sarili niyang nanay. At sabi po dito, no, nakita pa niyang sinasaktan ng isa sa mga Ehipsyo. So sa kabila nang nakita niya yung kabigatan na nararanasan at tinitiis ng kanyang mga kababayan, nakita niya pa na sinasaktan ang mga Ehipsyo, ang kanyang kababayan. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verses 24 to 26, sabi niya, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Paraos. Sabi niya,
son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he looked to the reward. Ang ganda po dito nung passage na yon, na kumbaga talaga dito sinasabi na si Moses, mas pinili niya na ma-identify siya bilang isang Israelita, bilang isang kalahi ng itong mga inaapi na ito, ng mga alipin na ito, kaysa naman maging Ehipsyo, kaysa, alam niyo, makuha niya yung opportunity as a prince of Egypt or magiging Parao, Ang ganda nun ang ganda nung title na yon, ang ganda nung position na yon. Pero, yun po ay binitawan niya para dun sa kanyang kababayan. Dito talaga, makikita natin yung pananampalataya ni Moses, sa kabila ng napakaganda na opportunity na meron sa kanya. Still, tinitindigan niya kung sino siya at kung ano ba talaga siya, So, sa pamamagitan at sa tulong pa rin po ng kanyang pananampalataya, pinili niyang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang mga kababayan or mga kalahi. At sabi nga po dito, nakita niya sinasaktan yung kanyang kababayan. Kaya naman sabi dito na hindi niya kayang tiisin ang kanyang mga kababayan, na masaktan na tulad nito. Kaya naman talagang nandito yung puso ni Moses na kumbaga ipagtanggol, ipaglaban sa kabila ng siya po yung malalagay sa hindi magandang sitwasyon. Verse 12, sabi po dito, tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Yung term po na tumingin-tingin, ay nagpapakita ng isang gawain na alam niyang meron siyang maling gagawin. Maraming dahilan si Moses para gawin po yung masamang bagay na yon. Pero ano man yon, kung nasa tama man siya or nasa anumang posisyon siya, kung nandun siya sa katwirang posisyon, still alam niya na yun po ay masama. At hindi po yun nakapagbibigay kapanatagan sa kanyang konsensya. Naranasan mo na ba yun? Yung tipong mayroon kang rights, mayroon kang power na gawin yung bagay na yun, pero alam mo masama yun, kaya kailangan mong mamili at kailangan mong magdesisyon. Yun po yung nangyari dito. Sabi po dito ay pinatay niya yung Ehipsyo. Sabi po sa Gawa chapter 7 verses 23 to 25, nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila ay ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila ito naunawaan. So, kagaya po ni Jesus, si Moises ay hindi talaga siya makakatulong or hindi siya magiging kagamit-gamit sa kanyang mga kababayan hanggat siya'y naninirahan sa kanyang palasyo, Kailangan niyang lumabas, kailangan niyang hubarin yung pagiging prinsipe, Kailangan niyang bumaba sa trono at magpakumbaba, para makasama yung mga taong nais niyang tulungan. Di ba ganun din naman si Jesus Christ? Kumbaga talagang dito natin makikita na si Jesus ay nagkatawang tao para manahan kasama ng mga tao. In that way, mangyayari yung purpose ng Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang mga nilikha. Sabi po sa verse 13 to 14, nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreo nag-aaway. Yan. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo?
Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. So gaya nga po ng sinabi natin, akala natin maiintindihan ng kapwa niya Hebreo yung kanyang ginawa. Pero sa halip po na makatulong, no? Ito pa yung naging bato or balik sa kanya. Tandaan natin, unang naging murderer si Moises bago siya naging tagapamagitan. Kaya naman, di ba, sabi sa kanya dito ng Hebreo, sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwat humatol sa amin? To, di ba, sa English sabi diyan is who made you a prince and a judge over us. So, actually, si Moses naman po talaga siya yung perfect prince at saka perfect judge para sa kanyang mga kababayan. But he was rejected by them. No, like Jesus, siya din yung perfect prince at saka perfect judge sa atin, but some of us rejected him, no? Hindi naniniwala sa kanya. Verse 15 to 19, sabi dito, nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari kaya sinakluluhan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae kaya tinanong sila ng kanilang amang si Reuel, "Bakit maaga kayo ngayon?" Mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Sinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan. Sagot nila. Dito po sa verses na to, nakita natin yung pagtakas ni Moises laban sa Paraon. At marahil ay nag-iisip si Moises na hindi na mangyayari yung plano ng Diyos na ako yung magliligtas sa aking mga kababayan mula sa pagkalipin. Kasi nga nawala na siya dun sa power na iniisip niya, no? But then, hindi niya alam na siya ay nasa right path, nasa right place kung saan nais ng Diyos siya magamit. Marahil po nangyayari to sa atin, yung excited tayong magpagamit sa Panginoon kasi alam natin na may alam tayo dun sa bagay na yon, or maaring linya natin yon, no? Ganon. Pero minsan, idinodraw tayo ni Lord doon sa ministry kung saan hindi ako dito fit, 'di ba? Parang hindi ko to alam, pero bakit dito ako nilalagay? Yan. So ganun din po yung kay Moses, po. At dalawang bagay po yung makikita natin dito, no? Yung hindi handa yung si Moses, no? Para siya ang mag-lead sa kanyang bayan, and at the same time yung kanyang bayan hindi rin ready na tanggapin siya bilang isang leader, po. So, most of the time, nangyayari po ito, no? Yung parang feeling natin ready tayo, pero hindi pa pala. Kasi kulang pa pala, no? O kaya naman, ganun yung damdamin natin. Tapos, makikita natin yung mga tao na gusto nating i-guide, gusto nating i-lead tungo dun sa tamang aral or dun sa tamang pagpupuri, sa tamang relasyon sa Panginoon. Hindi at yung mga taong ito, tinitingnan tayo, hindi ka naman hindi ka naman qualified, no? Hindi ka pa magaling. Ayan. So, alam niyo po, naranasan namin to na yung bang feeling namin is dito kami dinala ni Lord. Pero bakit yung mga tao sa paligid namin parang hindi sila ready? Hindi nila kami tanggap na kami. Parang ganon. So, parang ilalagay ko yung posisyon ko sa life ni Moises na talagang dumadating talaga sa punto ng buhay natin na dalawa yung laban, no? Yung laban mo sa sarili mo at yung laban mo dun sa iba. Kaya alam nyo po, although ito sa tingin natin is conflict, although sa tingin natin to is a crisis, but
still, ito ay kaparaanan pa rin ng Panginoon para hubugin tayo sa tamang attitude, sa tamang karakter, no? So, napadpad nga po siya sa Midian, sa ating kapanahunan ngayon. Itong Midian ay somewhere in Saudi Arabia or on the east of the Red Sea, and Egypt. So, ayan. Then, na-meet po dito ni Moses, yung priest ng Midian, kung saan meron siyang 7 anak na babae. So, yung mga Midian po na yan ay galing pa rin sa lahi ni Abraham. Kung tatandaan nyo si Keturah, yung kanyang naging asawa, no? So, yung kanyang mga naging lahi ay mga Midianites. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 25 verses 1 to 2. So, dahil connected kay Abraham, yung priest na ito, naniniwala tayo na sila ay totoong priest, totoo silang worshipper ng Panginoon. So, God led Moses to this specific family, sa tamang tao at sa tamang panahon. So, lagi nating tatandaan, sa tingin natin, dito yung perfect time. Baka feeling mo lang yon. Kasi iba naman talaga yung timing natin sa timing ng Panginoon. Kaya, sabi ko nga po, lagi hindi natin kailangan maintindihan ang lahat ng bagay. Kailangan lang natin sumunod at magtiwala sa Panginoon. And at the end of the day, makikita natin, ito pala talaga yun. Dito pala talaga ako dinala ng Panginoon. Papansin din po natin, sa verse 19, kung saan isinasalaysay ng mga babae, na ipinagsalok sila ng tubig ni Moses para painumin ang kanilang mga kawan. Kung babalikan po natin yung buhay ni Moses bilang isang prinsipe, siya yung, syempre, pag prinsipe ka, di ba? Everything was served, Kumbaga, kakain ka na lang, iinom ka na lang, maghuhugas ka na lang ng kamay. Kasi nga, as prinsipe, ikaw ay superior, meron kang mga servant. But this time, siya ay nagsiserve. Talagang dito natin makikita, siya yung nagsiserve ng tubig doon sa mga babae, pati sa kanilang mga kawan. At nga, makikita din po natin, di ba ang sabi sa kanya ng mga babae, sabi ng mga babae dun sa tatay nila, merong Ehipsyo. So talagang nakadamit pa rin siya as a prince, malamang, or nakapangdamit siya na pang Ehipsyo. Kaya nakilala siya ng mga babae as Egyptians, So dito makikita po talaga natin na sa kabila ng ganun yung kanyang itsura, still hindi nag-hesitant si Moses na mag-serve, or maglingkod dito sa mga kababaihan. Sabi po sa verse 20 to 22, nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain? Tanong ng ama. At ipinatawag nga si Moises. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro, ang anak nitong Zipporah. Dumating ang araw na si Zipporah ay nanganak ng isang lalaki. Sabi ni Moises, ako'y dayuhan sa lupang ito, kaya tatawagin kong Gersom ang batang ito. Ayan, so parang nag-enjoy na si Moises manirahan, sa lugar ng Midian, kung saan po nagkaroon na rin siya ng pamilya. Meaning, siguro talagang willing na talaga siya, or willing na siyang i-give up yung buhay niya bilang isang prinsipe ng Ehipto at yakapin ang kanyang pagiging leader ng mga Israelita. Tayo ba? Sa buhay ba natin ngayon bilang isang lingkod ng Panginoon, may pinagsisisihan ba tayo? Kasi di ba most of the time, marami tayong naririnig na, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, saka ang dami-daming mga pagsubok, ang dami-daming mga problema, samantalang dati, ganun pa rin po ba yung ating thinking ngayon? Dapat kung nasan tayo ngayon, kung saan nagagamit tayo sa Panginoon, gaano man kahirap yung buhay, dapat i-enjoy natin. Kasi alam natin, nandun tayo sa tamang lugar, kung saan yung lugar na yun ay ang pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagdesisyon, kundi si Lord. Amen? Yan, pinangalanan niya po yung kanyang anak na Gersom. Ang ibig sabihin ay stranger. Yan. So, pwedeng
Nilalagay niya yung sarili niya stranger pa rin, no? Dahil hindi naman talaga siya taga Midian, kung saan siya ay lumaki sa Ehipto, and then nandun din yung kanyang mga kababayang mga Israelita. Ano po? Kaya alam talaga ni Moises no, yung kanyang kalagayan. Dito po makikita natin no, na most of the time, yung paghubog ng Panginoon sa atin, inaalis niya tayo dun sa comfort zone, no? Kasi kapag nasa comfort zone tayo, hindi tayo mahuhubog sa paraan na nais ng Panginoon Yung lagi tayong may takbuhan, lagi tayong merong masasandalan. Sometimes talagang inaalaw ni Lord na mailagay tayo sa isang lugar kung saan wala tayong ibang tatawagin kundi siya, no? At wala tayong ibang pangkakapitan kundi yung ating pananampalataya. And that's what's really happened to Moses. Kasi sa Ehipto, alam ni Moises na kilala siya as prinsipe, no? As somebody, no? Samantalang sa Midian, siya ay naging nobody. Hindi siya kilala. Wala siyang hindi siya ganun ka-powerful doon. So, kaya talagang, alam niyo yun, yung minsan pag tayo nandun sa training, tatanggalin sa atin lahat ng mga bagay na pwedeng mag-cause ng ating kapalaluan, ating kayabangan, no? Para makita natin na, ako'y walang-wala, no? At wala akong ibang aasahan kundi ang aking Panginoon lang. Yan. So, ganun po yung naranasan ni Moises. Kaya kung nandun tayo sa sitwasyon ngayon na parang wala tayong masandalan, isa lang po ang ibig sabihin niyan. God wants you to call Him, no? And to be dependent on Him. Sabi po sa verse 23, pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Paraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. So sabi po dito, no, sabi niya narinig ng Panginoon ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan. Ibig man sabihin nakalimutan ng Diyos ang mga Israelita? No, hindi po ibig sabihin na God remembered His people is nakalimutan niya. Yung remembered po na pinag-uusapan dito is yung bang in a sense of turning His active attention away from them. So, ibig sabihin, alam niyo yung parang tayo ng mga nanay, no, mga magulang, nandito tayo sa abroad, hindi ibig sabihin na may mga ginagawa tayo dito, nakakalimutan natin yung mga anak natin. Pero, may mga panahon na kailangan nating pagtuunan sila ng pansin kasi yun yung time na binibigay natin sa kanila. Hindi ibig sabihin, hindi natin sila tinatawagan sa oras-oras is nakakalimutan natin sila, no? At hindi ibig sabihin na tinawagan natin sila ngayon kasi ngayon lang natin sila naalala. No, hindi ganon, no? Kumbaga talagang makaka-relate ang bawat nanay, no, na kasi hindi naman tayo laging tawag dito, tawag doon. Kasi, kumbaga syempre may mga ginagawa din yung mga bata, nag-aaral din sila. Tayo din, may mga ginagawa tayo, nagtatrabaho tayo. So, hindi ibig sabihin na hindi natin sila kinakausap this time is nakalimutan natin sila. Or hindi dahil na ngayon, kailangan nila tayo, hindi tayo nakaganap ng tungkulin is hindi natin sila naaalala. No, sometimes, inaalaw din talaga natin yung sitwasyon na hayaan natin silang tumayo sa kanilang mga para mas maging matatag sila. Diba? So, that's our way of helping them to stand on their own. Ganun po yung nangyari dito sa mga Israelita. At way din yun ni Lord para mangyari yung nais niya para sa kanyang bayan. Sinabi rin na dahil sa kanilang pagdaing, naalala ng Panginoon, sabi ko, naalala ng Panginoon ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac, and Jacob.
So, dito po nagpapatunay na inalala ng Panginoon ang kanyang bayan hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa, hindi dahil sa kanilang mga hinaing, kundi inalala sila ng Panginoon dahil sa kasunduan niyang ginawa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Kagaya po natin, yang kung bakit tayo ay nakakatanggap ng pabor, biyaya at kahabagan sa Diyos ay hindi po dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa ating relasyon sa Panginoong Hesus, no? So, lahat po ng ating mga benefits na nakukuha sa Panginoon, no? Benefits, no? Is dahil po yan sa may Hesus sa puso natin. At yun yung tinitignan ng ating Panginoon. So, nakikilala niya tayo dahil kinikilala natin ang ating Diyos na si Jesus. Kaya naman po mga kapatid, sana po ay natuto tayo sa ating pag-aaral sa chapter 2 ng Exodus at ay pagpapatuloy po natin to yung susunod na kabanata at dalangin ko pong lahat ay napagpala. Muli po, God bless everyone and have a good day.